I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines a dim, one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mountain I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white-robed throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. In pity angels beheld him, and came from the world of light, to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary, and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how
my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with a ransomed in glory His face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of His love for me. Oh, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He, saving me from sin and sorrow, washed at Calvary. Wonderful, the Prince of Glory, mighty God is He. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave Himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, sets my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He. He gave Himself to die a ransom there on yonder tree. His saving grace my soul to save, could it ever be? Salvation's plan for every man, He purchased pardon free. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave Himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, sets my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He. Redeeming love sent from above, He died for you and me. Go tell the message of His love, salvation now is free. No longer wait, the fields are white, the call or distant sea. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave Himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, sets my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He. Nearer, still nearer, close to Thy heart. Draw me, my Savior, so precious Thou art. Fold me, oh, fold me, close to Thy breast. Shelter me safe in the haven of rest. Shelter me safe in the haven of rest. Nearer, still nearer, nothing I bring, not as an offering to Jesus my King. Only my sinful, now contrite heart, grant me the cleansing Thy blood
me the cleansing thy blood doth impart. Nearer, still nearer, Lord, to be thine. Sin with its follies I gladly resign. All of its pleasures, pomp and its pride, give me but Jesus, my Lord crucified. Give me but Jesus, my Lord crucified. Nearer, still nearer, while life shall last, till safe in glory my anchor is cast. Through endless ages, ever to be nearer, my Savior, still nearer to thee. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Magandang gabi mga kapatid. Kahit po sa mga sinalanta po ng bagyo, maging opong, hindi natin masasabing magandang gabi ngayon. Marami po tayo nakita sa TV na talagang maraming nasalanta po itong bagyong ito sa Masbate, sa May Samar, sa Sorsogon, diyan sa May Romblon, at doon po sa Mindoro. So, pinapanalangin po natin mga kapatid doon na nasalanta po ng bagyong ito, opong. Sunod-sunod po yung mga bagyo na yan. Ganun po talaga sa ating bansa. Tayo daanan ng mga bagyo. So, magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Sa ating mga kaisunan, maayong gabi sa inyong tanan mga isuon. Sa ating po mga kakapsat na imbang gabi, kadto kayo amin kakapsat. At sa ating po mga kabugtuan kang Kristo, maupay nga gabi, kabugtuan ko kang Kristo. Diyan po sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Sa Pangasinan, Santo Sialabi, at sa kayo namin. At dito po sa amin, siyempre, Maya Pabengi, Kikokan. So ang ating pong pag-aaral po ay pagpapatuloy lang po ng ating natunghayan nung Lunes kung paano po natin pag-aaralan ang Biblia sa tamang paraan. How to study the Bible properly. Kaya po marami mga uri ng pananampalataya at maraming maling pananampalataya dahil po sa hindi tamang pag-aaral sa salita ng Diyos. Kumisan, ang mga iba, ginagawa nilang talisman ng Biblia. Ibig sabihin, pag may sakit sila, nilalagay yung Biblia sa kung saan po yung masakit. Hindi po ganoon ang Biblia. Ang Biblia po ay aklat na naisunod po ng Diyos na gusto niya na doon ng kanyang kalooban. So, kaya ito po ay dapat nating pag-aralan para malaman po natin ang kanyang kalooban. Yun po ay isang utos ng Diyos sa atin. Kaya Kristiyano po tayo, meron tayong ibang pananampalataya. Walang ibang paraan na tayo po ay maliligtas, kundi sa pamagitan ng pag-aaral sa salita po ng Diyos. Kahit po tayo Kristiyano na, tulad po ng pinag-aralan po natin noong nakarang Lunes, last Monday, Kristiyano po tayo, meron pa rin pag-aaral. Hindi po natatapos sa bautismo ang ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Lalo na kung tayo po yung mga mangaral, tayo yung elder o nagtuturo sa kongregasyon,
lalo higit na kailangan nating maunawaan ng Biblia sa tamang paraan. Ngayon, kailangan natin tingnan ng Biblia kung ano ito. What is the Bible? Ito ba isang ordinaryong aklat lamang na katulad ng ibang mga aklat na isinulat ng mga tao? Sabi nga po ni Solomon sa Ecclesiastes, ang paggawa ng aklat ay walang katapusan. Doon po sa aming eskwelahan, nung sampo ko na nag-aral sa kolehiyo, meron yata 200,000 mga aklat doon sa library na yun. Pero hindi pa yun ang pinakamalaking library. So itong mga aklat, napakarami yan. Ang Biblia po ba ay isa lamang sa mga aklat na yan? O ito'y katumbas lang ng ibang mga aklat na ginawa ng mga tao? Kung gusto po nating pag-aralan ng Biblia sa tamang paraan, we have to respect the Bible as being verbally and infallibly inspired by God. Ito ay isang aklat na galing sa Diyos, na ang bawat salita ay galing sa Diyos at ito'y walang mali. Dahil kung ito po ay galing sa Diyos, ito'y katotohanan, definitely ay walang mali. Kapag tao po ang gumawa, may mali. Meron tayong makikitang mali. Either sa information na nakalagay sa aklat na yon o sa paraan ng pagsusulat. Merong mali. Pero sa Biblia, ito po'y galing sa Diyos. Kung ang isang tao po ay pinagdududahan niya na ang Biblia po ay salita ng Diyos, malamang hindi niya ito pag-aaralan. Dahil hindi naman niya ito pinaniniwalaan na ito ay salita ng Diyos. Kailangan nating tanggapin at patunayan ng Biblia ay galing sa Diyos. Ironically, salitang Bible ay wala sa Bible. Ang ibig lang po sabihin ng Bible from the book Biblos ay aklat. Pero ito ay hindi ordinaryong aklat, mga kapatid. Number one na dapat nating tanggapin, it is inspired of God. It is inspired of God. Eh, salitang inspiration po sa panahon natin ngayon ay naiba. Doon sa salitang inspired na nakasulat sa Biblia. Ayun po ang inspiration natin pag meron tayong naalalang, halimbawa kayo gumagawa ng awit o gumagawa ng poem, ikaw po ay nakaalala ng isang masaklap o magandang alaala, ito'y sinusulat mo. You are inspired by the event. Pero yung salitang inspired na matatagpuan po na sa Biblia, hindi ganon ang ibig sabihin. Inspired means God breath. Sabihin, ito po ay inspired of God. Ang ibig sabihin, God breath. Ibig sabihin, ito'y galing sa salita, sa bibig ng Diyos. Ang Diyos po ay walang literal na bibig, katulad natin. Pero para maunawaan po natin, ginagamit ng Diyos ang larawan ng isang tao, ang salita na gagaling sa kanyang bibig. Pero pansinin po natin, bakit God breath? Kapag tayo po ay nagsasalita, kailangan ng hangin para mag-vibrate yung ating vocal cords at may lumabas na tunog. Kaya God breath. Kung wala po kayong hininga, hindi ka makapagsasalita. Naalala ko yan pagka tinuturo ko po ito. Naalala ko si Brother Rick Darasian, nung siya po ay nagkasakit sa bato, sabi niya, dahil po sa sakit, hindi siya makahinga. Hindi siya makahinga, dahil hindi siya makapagsalita. Walang lumalabas sa kanyang bibig. Kahit siya nagsasalita, dahil wala siyang hininga. Kapag God breath, dahil ito po ay galing sa bibig ng Diyos. At dito po sa pangalan Timoteo, dito po sa 3 kabanata, 2 Timothy chapter 3, 16-17. Maliwanag po na yun lamang mga salita na galing sa Diyos ang dapat nating paniwalaan. At dito basahin po natin sa ating wika. Ito mababasa natin. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyan ng Diyos. Ito po ay hindi literal na totoo. Hindi lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos. Mas malamang ang tamang salin dito, lahat ng mga kasulatan na kinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo,
sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Inspired, dito sa English, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. All Scripture is given by inspiration of God. So ito'y tumutungkol sa banal na kasulatan. Ito'y galing sa bibig ng Diyos. Ito'y galing sa Diyos. In other words, hindi galing sa tao. Ay tuksin po ang ating Panginoon ng Diablo. Ang sabi ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ngayon mong tinapay yung mga batong ito. Kanya. Sabi ng Panginoon, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. God breath. So, ibig sabihin, ito'y galing sa Diyos. Ito'y salitang galing sa Diyos. Ibig sabihin, kung siya'y tao, ito'y salitang katulad ng tao, ito'y galing sa bibig ng Diyos. Hindi galing sa tao. Yun ang ibig sabihin ng inspired of God. Ito'y salita ng Diyos at hindi ng tao. It is the Word of God and not of men. Hindi ito salita ng tao. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, ano po? Ito'y sulat po ni Pablo. For this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God which you heard from us, you welcome it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, which also effectively works in you who believe. This sa Tagalog, ito po ating mababasa. So, ibig sabihin, yung mga salitang itinuro ng mga apostle sa mga taga-Thessalonica, ito po ay salita ng Diyos, hindi salita ng tao. 1 Thessalonians 2:13 na po, sabi dito. At kami patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap yon hindi bilang salita ng mga tao, dahil ito is binigkas ng tao. So hindi na tinanggap ito na galing sa mga apostol, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. So tinanggap nila ang salitang ipinangalan ng mga apostol, ito ay salita ng Diyos. Ngayon ang katotohanan. Kapag nagsasalita ang mga apostol, hindi sariling salita nila ang lumalabas, kundi ang mga salitang galing sa Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Nung sumulat po si Pablo sa mga taga-Korinto, ipinaliwanag niya at binigyan niya ng bigat o diin na mga bagay na kanyang isinusulat ay pawang kautusan ng Panginoon. At dahil ito'y kautusan ng Panginoon, ito'y salita ng Panginoon. Hindi ito salita ni Apostle Paul. Basahin po na sa Tagalog. Sa English, if anyone thinks himself to be a prophet or spiritual or spiritually mature, ibig sabihin, let him acknowledge that the things which I write to you are the commandments of the Lord. Sa Tagalog, kung inisip ng sino man na siya'y propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin na ang aking sinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. So yung mga sinulat ng mga apostol, ito yung mga utos ng Panginoon. Ito yung salita ng Diyos. So paano ito nangyari? So may mga nagsasabi, Biblia, salita lang ng tao yan. Totoo po yun. Ang nagsalita ay mga tao. Pero ang mga bagay na sinasabi nila ay hindi galing sa kanila. Ito'y galing sa Diyos. Lahat ng mga nakasulat sa Biblia, pati pinakamaliit na titik ay galing sa Diyos. Hindi galing sa tao. Paano nangyari yun? Kapag ang mga propeta ay nagsasalita, hindi sila nagsasalita galing sa kanilang sariling kaisipan. Sila inudyukan ng Espiritu Santo. In other words, yung mga sinasabi nila ay galing sa Espiritu Santo, hindi galing sa kanila. Dito po sa New King James, knowing this first,
that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Sila nagsalita, hindi galing sa kanilang sariling karunungan. Sila inadyukan ng Espiritu Santo. Ang mga salita na kanilang sinabi ay galing sa Espiritu Santo. Sa Tagalog, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan ay nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong ninudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So, hindi galing sa sariling pagpapakahulugan. In other words, hindi galing sa sariling isip ng mga nagsasalita. Hindi po yung nagbigay ng idea ang Diyos at ito'y pinapaniwalag na nagsasalita. Hindi. Ito yung diretsong lahat ng sinasabi nila ay galing sa Espiritu Santo. Ito pong interpretation, ito yung ginagamit ng ibang mga sangay ng grupo ng mga relihiyon na sabi, meron namang mga tao na pwede magpaliwanag para sa inyo. Hindi yun ang sinasabi rito. Ang ibig sabihin po ay origin. It's not a private origin. Ito'y galing sa Diyos. Ito po ay salitang epilusis, yung salitang interpretation. From epiluo, to lose, solve, explain, denotes a solution, explanation, ganyan. Literally a release. 2 Peter chapter 1 verse 20 of private interpretation. In effect, the writers of Scripture did not put their own construction upon the God-breathed words they wrote. Ito'y lahat ay galing sa Espiritu Santo. So, hindi po galing sa tao. It did not originate from men. It originated from God through the Holy Spirit. In other words, punta po tayo sa pangalawang punto natin. The Bible is verbally inspired. In other words, bawat salita ay galing sa Diyos. Bawat salita sa Biblia ay yun ay galing sa Diyos. Walang salita na galing sa tao. Yun ang verbally inspired. In other words, every word written in the Bible are exactly the words of God given to the inspired writers. Kung sumulat si Pablo sa mga taga-Roma, lahat na nakasulat doon ay galing sa Diyos. Binibigay lang niya ng Diyos kay Apostle Paul. Na meron kaisipan, the idea that God gave the ideas and He let the writers use their own words is false. Kaya verbally inspired. Bawat salita na nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Pagka ang kaisipan, ideas, at tapos ay bahala na nagsusulat, pwede pumasok doon ang kaisipan na nagsusulat. Hindi na yung salita ng Diyos pagka ganon, di ba? Ito yung salita na nagsusulat. Dahil siya nagbibigay ng kanyang sariling pagpapaliwanag. Hindi po ganon. Dito po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Ito po, ginamit ko po rito yung American Standard Version dahil ito ang magandang salin ng talatang ito. But unto us, God revealed them through the Spirit. Bakit yung Espiritu Santo? For the Spirit searcheth all things, ye the deep things of God. Ang nakakaalam ng malalim na bagay ng Diyos ay yung Espiritu Santo kanya. For who among men knoweth the things of a man, save the spirit of the man which is in him? Even so the things of God none knoweth, save the Spirit of God. But we receive not the spirit of the world, but the Spirit which is from God, that we might know the things that were freely given to us of God, which things also we speak. Tingnan yung salita, not in words which man's wisdom teacheth, but which the Spirit teacheth. Ano ba ito ng Espiritu Santo? Salita kanya. Combining spiritual things with spiritual words. In other words, para maipaniwanag yung mga spiritual ng mga bagay, ay yung isa pa magigitan ng salitang galing sa Espiritu Santo kanya. Dito yung sa American Standard Version. So dito, ito mismo yung salita na galing sa Espiritu Santo ang nakasulat sa Biblia. It is verbally inspired. It is plenarily
plenarily inspired. All the scripture inspired of God. Walang anumang bahagi ng banal na kasulatan na hindi galing sa Diyos. So, bawat bahagi ng Biblia ay salita ng Diyos. Yan ang makikita natin. So, ito'y salita ng Diyos. So, in other words, verbally inspired, nilalagay ng Diyos ang kanyang mga salita sa bibig ng propeta. Nang bawat salita na sinasabi ng propetang iyon o sinulat ng propetang iyon ay salita ng Diyos. Hindi salita ng propetang iyon. Kaya nga po pag yung gumagamit tayo ng version ng Biblia, hindi natin, ayaw ko yung dynamic equivalence. Ang dynamic equivalence, ang sinasabi nila, yung nagsasalim, ay nilalagay niya yung sarili niyang paliwanag doon sa talatang sinasaling niya. Pumapasok ang kaisipan ng nagsasaling. Ang mas maganda yung word-for-word translation. In other words, kung ano yung salita nakalagay doon, ay sasalin mo sa katumbas sa salita sa ibang wika. So ito'y salita pa rin ng Diyos. NIV, etc., yun po'y dynamic equivalence. Yung word-for-word translation, at least, American Standard Version, King James Version, New King James, New American Standard Bible. Meron pa sigurong iba, pero hindi ko ginagamit yun. Ang sinasabi ko lang yung aking ginagamit. Ito po sa Deuteronomy chapter 18, verse 18 to 19. Ang sabi niya, I will raise up for them a prophet like you. Later, alam natin ito yung ating Panginoon. From among their brethren, and will put my words in his mouth. And he shall speak to them all that I command him. And it shall be, whoever will not hear my words, which he speaks in my name, I will require it of him. Ahatulan ka ng Diyos sa mga salitang sinabi ng propetang iyo. Yan ang ating Panginoon. Ito yung propeta katulad ni Moises kanya. Pero ito yung ibang propeta sapagkat ito yung anak ng Diyos. Ano sinabi? Ilalagay niya sa bibig ng propetang yon ang salita ng Diyos. So in other words, pag nagsasalita yung propeta, ito yung salita ang galing sa Diyos. Yun yung makikita natin, di ba? Ito po ang prinsipyo ni Apostle Paul. Kaya po tayo mga nagtuturo, nangangaral, hindi tayo gumagawa ng konklusyon na hindi galing sa salita ng Diyos. Minsan, ang magiging suliranin natin ay meron tayong idea na hindi pa naman natin napatunayan at itinuturo ng Biblia at pinipilit natin patunayan sa Biblia, which is false, which is wrong. Hindi ganoon ang pag-aaral ng Biblia. Ang pag-aaral ng Biblia, sinasaliksik natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Wala tayong idea. Pag nag-aaral tayo ng Biblia, wala kang idea. Clean slate dapat ang iyong kaisipan. Kung ano mababasa mo, yan ang paniniwalaan mo. Kasi Apostle Paul, ganun siya. Nung sila nagpunta sa Corinth, anong itinuro niya? Sabi rito, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. Ano yun? Ebanghelyo. That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay nasa kanyang salita. Noong pong unang pagsugo ng mga alagad ng Panginoon, ito sabi ng Panginoon sa kanila. Pagdating ng araw na sila susuguin ng Panginoon para may pangalang ebanghelyo sa buong mundo. Ang sabi rito sa Matthew chapter 10 verse 19, but when they deliver you up, do not worry about how and what you should speak. Tingnan nyo, about how or what you should speak, for it will be given to you in that hour what you should speak. So, bibigay sa kailang sasabihin nila. Hindi galing sa kailang sariling kaisipan. Dapat tayo ganun din. Hindi sariling kaisipan natin ang pilit nating inilalagay sa Biblia. Kundi, tinitingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia. Tingnan po niyo nang magsulat si Moses, isulat ni Moses yung aklat ng kautusan. Anong nilagay niya doon? Sayin po natin sa
Exodus chapter 24, verse 3 to verse 7. So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments. And all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord has said we will do. And Moses wrote all the words of the Lord. Tingnan nyo, wala siyang salita doon. Salita ng Panginoon, sinulat niya. And he arose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. Then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people. And they said, all that the Lord has said we will do, and be obedient. Tingnan nyo, ang sunod ni Pablo ay ni Moses ay salita ng Diyos. Wala siyang salitang isiningit doon. Kaya yung Old Testament, yun ay salita ng Diyos. Di ba? At itong datang tandaan, marami nag-criticize ng Biblia na po maraming mali. Actually, doon sa aking library, mayroon kang maraming aklat na alleged mistakes kanya of the scriptures. At pinapaliwanag nila, hindi naman mali. Yun lang iniisip ng iba na hindi naniniwala sa Biblia. The Bible is infallible. It contains no mistake. Wala siyang nakalagay doon na mali. Pagkatapos sumulat, definitely may mali. Marami na ako nakita. Either na nagmaling verse, maling spelling, maling grammar, etc. o maling salita. But the Bible is infallible. Wala siyang mali. Ang Biblia ay taging tama at totoo. The Bible is always true and right. Kaya kung tayo po iaasa lang sa Biblia, hindi tayo maliligaw. In other words, pag naniligaw tayo kung Kristiyano tayo, dahil hindi tayo maasa sa Biblia. Minsan umaasa pa rin tayo sa ating sariling kaisipan. Pag gumagawa tayong desisyon sa buhay natin, hindi natin tinitignan ang salita ng Diyos. Hindi alam po ninyo, lahat ng desisyon natin dapat galing sa salita ng Diyos. Ito ba'y kalooban ng Diyos? Hindi ba ito sumasalangsang sa anumang kautusan ng Diyos? Dito po sa Psalm 119:128. Therefore, all your precepts, lahat ng utos mo kanya, concerning all things I consider to be right, and I hate every false way. Yung ibig sabihin ng false way, hindi ito yung mga bagay na inuutos ng Diyos. That's a false way. Kaya delikado po tayo. Minsan meron tayong kursunadong gawin, ginagawa natin kahit di natin sinasaliksik ng Biblia kung tinuto ng Biblia. That's a false way. Sabi ng sumulat dito sa awit na ito, I hate every false way. Bakit? Na alam niya yung kautusan ng Diyos. So, bakit ang Biblia ay palaging tama? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Palagi niya sinasabi ang katotohanan. God cannot lie. Kahit gusto magsinungaling, Diyos hindi maaari. Dahil sa Diyos. Tayo lang ang nagsisinungaling dahil hindi tayo Diyos. God cannot lie, and so He always tells the truth. Palagi sinasabi yung katotohanan, He always tells the truth. Sinasabi niya yung katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling. Sa Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life. Hope of eternal life. Kaya po nakakapagtaka yung mga Baptist, sabi nila, meron na kaming buhay na walang hanggan ngayon. Sino nagsabi sa inyo? Si Pablo nga, sabi niya, in hope of eternal life. It was inspired by the Holy Spirit. Dahil pa niya si Pablo, it's God who cannot lie, promised before time began. Bago pa tayo nilalang ng Diyos, andun na sa plano niya. At di siya maan magsinungaling. So, kung hindi maan magsinungaling ang Diyos, lahat na sinasabi niya sa Biblia ay totoo. Na pwede nating pagkatiwalaan. The scriptures are so accurate that we can rely even on the tense of the verbs and the plurality or singularity of words. Tingnan po ninyo, ang point dito. Sabi ng Jehovah's Witnesses, pag namatay ka, you cease to exist.
Yan po yung annihilationism. When you die, wala ka nang alam. You cease to exist. Pero sabi rito ng ating Panginoon sa Matthew chapter 22, verse 32, I am, present tense. I am the God of Abraham. Matagal lang patay si Abraham noon. The God of Isaac. Matagal lang patay si Isaac noon. And the God of Jacob. Matagal silang patay. Pero dito pinakikita sa atin, patay lang sila sa physically. They are physically dead. Pero sila'y buhay pa rin spiritually. Nandun sila sa Hades. Kaya sabi niya, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kung si Abraham ay patay na, he no longer exists. Kung si Isaac ay patay na, he no longer exists. At si Jacob ay patay na, he no longer exists. Dapat ang sasabihin ng, I was the God of Abraham. I was the God of Isaac and Jacob. Bakit niya sinabing I am? Sabi niya, God is not the God of the dead, but of the living. By necessary inference, si Abraham, si Isaac, at si Jacob ay umiiral. Sila buhay pa rin. They are dead physically, but they still exist. So, hindi totoo yung aral na pag namatay ka, wala ka na. Hindi totoo yun. You still exist. Nandun ka sa Hades. Yung makikita natin. Yung mga Udyo, meron silang maling kaisipan na sila yung mga binhi ni Abraham. Sila yung mga binhi ni Abraham. Pero sige yung sinabi ni Pablo sa Galatians 3:16, now to Abraham and his seed were the promises made. He doesn't say, and to seeds as to many, but as of one, and to your seed who is Christ. So in other words, hindi sila yung bining pinakakuha. As Kristo ang bining pinakakuha. So mali kailang kaisipan. Bakit na ipakita yun? Dahil tama po yung bilang. Singular. And to your seed, singular, who is Christ. Hindi plural, di ba? So, naipaniwala ni Pablo. So, marami po tayong makikitang spectacular na mga talata sa Biblia na nagpapakita na ito'y totoo. Pero wala po tayo sa pag-aaral ng inspiration na pwede natin pag-aaral later on. At we should approach the Bible with faith. Dapat naniniwala tayo. Gusto nating maunawa ng Biblia, kailangan naniniwala tayo at may pananampalataya tayo that every word is exactly right and true. Para hindi mo itakwil ang tinuturo niya. Otherwise, kung hindi natin ganun na ang paniniwala natin, tayo po'y nagdudul sa Biblia, hindi natin tatanggapin yung turo niya. Once upon a time, kami po'y nakipag-aral sa isang elder ng Jehovah's Witnesses. Nung primero, pinag-aaralan ng Biblia. Later on, sinabi rin niya, kung hindi sinasabi naming official channel, hindi kami maniniwala. Ano po yung official channel? Tanong ko sana, baka meron silang channel sa cable o sa TV. What's our Bible Tract Society? Kung hindi na sinasabi no, hindi ka paniniwala. So, hindi sila naniniwala sa Biblia, in essence. Sabi ko, hindi pala kayo naniniwala sa Biblia. Kasi naniniwala kami, hindi kayo naniniwala sa Biblia, pinaniniwala ni Master Bible Tract Society. So, pagka dapat, para maunawaan natin ng tamang Biblia, kailangan natin tanggapin na ito'y totoo. Ito'y salita ng Diyos. At sinasabi ng Biblia sa sarili niya. Dito sa John 17, verse 17, sanctify them by your truth, your word is truth. Kung pinag-uusapan ng kaligtasan, ang salita ng Diyos lamang ang katotohanan. Yun lamang ang magliligtas sa atin. Sa Psalm chapter 33 verse 4, for the word of the Lord is right, and all His work is done in truth. Ang sabi rito, oh, for the word of the Lord is right. So, sinasabi ng Biblia, ang bawat salita ng Panginoon, tama. Sa Psalm 19 verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Awit nga po ito eh. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Tingnan niyo, the statutes of the Lord are right. Ito'y tama. Dahil tama, ito'y nagbibigay ng kasiglahan sa puso.
At ang kautusan ng Panginoon ay talisay, ganyan, na nagbibigay ng liwanag sa ating mga mata. So, ang salita ng Diyos ay palaging tama. Sinong sinungaling? Ang tao. So, pag mayroong pagkakamali, hindi ang Diyos ang nagkamali. Tayo ang nagkamali. So, Romans chapter 3 verse 4, certainly not. Indeed, let God be true and every man a liar. As it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. Ibig sabihin, kung inaatulang ka kanya ng mga tao na dito sinasabi, sabi dito, ito'y maipapakita mo na ito'y totoo. Ang salita ng Diyos ay totoo. Sa Job 37 verse 16, do you know how the clouds are balanced? Alam po niyo, once upon a time, yung wala pa mga sophisticated na technology, ang mga weather bureaus, nagkakamali sila sa bagyo. Pero ngayon, dahil napag-aralan nila ang takbo ng hangin sa taas ng mundo, na napipredict nila at least kung saan pupunta yung bagyo. Hindi sinasabi lang route of probability kanya. Doon talaga dadaan yung bagyo. Meron lang konting plus or minus na difference. Pero doon pa rin napasok yun. Bakit nila nalalaman yun? Nakita nila paggalaw ng mga ulap sa taas, yung paggalaw ng hangin. Pag sumakay ka ng aeroplano, makikita mo yun. Kaya kayo po'y damaan sa mga cumulus clouds, magalaw yung aeroplano. May hangin yun eh. Magalaw yung aeroplano. Those wondrous works of Him who is perfect in knowledge. Perfect in knowledge. Sakdal ang kanyang kaalaman. Dito sa Hebrews 6 verse 18, that by two immutable things, it is in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation, we have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. It's impossible for God to lie. So, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Na hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kailangan tayong, pag binuksan natin ang Biblia, dapat na doon sa ating puso at kaisipan niyo. Ang aking pinag-aaralan ay katotohanan. Ito'y salita ng Diyos. Bakit hindi natin naunawaan ang Biblia? Dahil kuminsan tayo po ay hindi naniniwala na ang Biblia ay maaaring maunawaan. But it can be understood. Isipin ninyo, kung ang Biblia ay nandoon ang plano ng Diyos sa kaligtasan, ang kanyang paghahanda at ang katuparan sa ating Panginoon, at nandoon ang mga bagay na dapat ating paniwalaan at gawin para maligtas, tapos sasabihin natin, nagbigay ang Diyos ng aklat na hindi mo maintindihan. What's the use na binigay pa ng Diyos yun? So by necessary inference, ito'y binigay para maunawaan ng ordinaryong tao. Meron pong kaisipan, sabi, some believe that the Bible can be understood only by specially trained preachers or priests. If you are not ordained, you cannot understand the scriptures, kanya. But not by the average person. As a result, anong nangyari daw? Hindi ko pala maintindihan yan eh. So, ba't ka pa pag-aaralan yan? Makinig na lang ako doon sa marunong umunawa niyan. Hindi ko pala maintindihan, ganyan. Ba't mo pag-aaralan nun kung hindi mo siya maintindihan? Pero it can be understood. Sino? Yung mga ordinaryong tao. Nung nangangaral po ang Panginoon, naunawaan siya ng ordinaryong tao. At ang ginamit na salita ng Banal Espiritu sa New Testament ay Koine Greek or Common Greek. Yung Greek na ginagamit ng ordinaryong tao. Hindi classical Greek na ginagamit ng mga matatalinong tao. Ito ni Aristotle, Plato, Socrates, mga Greek philosophers. Ang ginamit ng Espiritu ay Koine Greek. Yung ordinaryong ginagamit ng mga tao sa araw-araw. Bakit? Sapagkat the Bible is for
The common man. Sa mga ordinaryong tao. Tingnan po niyo dito sa Mark 12 verse 32. Therefore David himself calls him Lord. How is he then his son? So dito sinasabi ng Panginoon, meron akong dalawang kalikasan. Hindi lang ako anak ni David. Higit pa ako doon kanya. Naunawaan ba siya ng mga tao? And the common people heard him gladly. Kung hindi nila naintindihan, bakit sila magagala? Naintindihan nila eh. Tignan po na sa Acts 17 verse 11. Ito po mga taong ito, sila yung mga Hudyo, hindi sila mga Kristiyano. Nagkakamali tayo kung sabihin natin Kristiyano, ito yung mga Hudyo. Si Pablo po, nung sinat sa Thessalonica, gusto siyang patayin. At tumakas siya dun eh. Sabi rito, these were more fair-minded. So all King James, these were more noble. Mararangal kanya. Than those in Thessalonica. Dahil sa yung mga Hudyo sa Thessalonica, gustong patayin si Pablo. Pero yung mga Hudyo ito, hindi. In that, why are they more fair-minded? Why are they more noble? In that they received the word with all readiness. Tinanggap nilang sinabi ni Pablo na buong pagsisikap kanya with all readiness. Hindi sila nagdududa doon sa tinuro ni Pablo. And search the scriptures daily to find out whether these things were. So, paano nila gagawin yan kung hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos? Isipin po natin yan. Paano nasasaliksikin para mapatunayan na yung mga narinig nila kay Apostle po ay totoo? If they did not understand the Bible. Di ba? So, naintindihan ng tao. Maintindihan ng tao ang Biblia. Kahit yung pinaka-ordinaryong tao. Maintindihan yung Biblia. Sa unang Thessalonica chapter 1 verse 1, Paul, Silvanus, and Timothy to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So sino sila tata ni Pablo? Yung mga kapatid sa Thessalonica. Sila ba yung mga taong matataas? Hindi. Sila katulad natin, na mga ordinaryong tao. Dito sa 1 Thessalonians 5 verse 27 kanya, I charge you by the Lord that this epistle be read to all the holy brethren. Sa lahat ng mga banal na kapatid kanya. Ito ba'y sinulat para sa mga marunong? Ito yung sinulat para sa mga ordinaryong tao. Kaya bakit hindi natin maintindihan ang Biblia? Ang Biblia po ay hindi sinulat parang doctoral dissertation or thesis, hindi gano'n. Ito yung sinulat sa ordinaryong paraan na maunawaan ng ordinaryong tao. Kaya pwede natin siyang maintindihan. At kung hindi ito maintindihan, nung nagtuturo ng ating Panginoon, inirequire niya na ang mga nakikinig ay muunawain siya. Hindi lang sila basta makinig, kundi unawain kung ano kay tinuturo ng ating Panginoon. Paano nila gagawin yun kung hindi nila naintindihan ng ating Panginoon? O imposibleng maunawaan ang tinuturo ng Panginoon. Sa Mark 7 verse 14, when he called all the multitude to himself, he said to them, hear me, everyone, and understand. Hear me, everyone, and understand. Paano sasabihin ng Panginoon nyo sa mga nakikinig sa Kanya kung di nila maunawaan ang sinasabi ng Panginoon? Common sense, di ba? Sabi ko nga po, dalawa lang larangan ng mga tao na nawawalan ng common sense. Sa politika at sa relihiyon, nawawalan ng common sense ng tao. Sa ibang mga bagay, meron sila eh. Sa ibang bagay, naintindihan nila eh. Kaya pagdating sa pananampalataya, hindi nila naintindihan. Yun po nakapagtataka, di ba? Pero, naman pinag-aaralan po natin, sinasabi sa atin, na maaari nating maunawaan ang salita ng Diyos. So dito po sa 2 Timothy 3:16-17, binasa natin kanina, di ba? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof,
for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Paano mo sasabihin hindi mo maintindihan yun? Paano siya, how could it be profitable if it cannot be understood? Paano mo sabihin ito'y mapapakinabang kung hindi mo maintindihan? Alam nyo, pag bibili kayo ng isang noong panahon, bumili kami ng table sa isang tindahan na ginamit namin sa church na sa opisina. Kailangan mo siyang assemble. May tutukan yung instruction niya. Ang problema, pag tinama yung instruction niya, imbes na maintindihan mo, magugulo ka lang. So mali, hindi maganda, walang pakinabang instruction dahil hindi ko maintindihan eh. Pero yung sasabihin nito, profitable. Profitable. It's profitable. In other words, it can be understood. It can be understood. Otherwise, it is unprofitable kung di mo rin siya maintindihan. Simple lang. Si Pablo po, nung sumunod sa mga taga-Epeso, at pinagbibikaan yung mga Epeso, ang sabi niya sa Ephesians 5:17, therefore, do not be unwise. Doon sa lumang sa huwag kayo maging mangmang. Minsan, ang sabi ng mangmang, walang alam. Hindi totoo yun. Ang mangmang, alam niya yung dapat niyang gawin, pero hindi ginagawa. Yun ang mangmang. Iba naman yung walang alam. Hindi mangmang yun. Walang alam yun. Ang mangmang, alam niya, pero hindi niya ginagawa. Yun ang mangmang. Sabi rito, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Paano iuutosan ni Pablo yung mga taga-Epeso na unawain nilang salita ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, kung di lang maunawaan ang salita ng ating Panginoon? Di ba? Bakit kailangan pa ng special na mga tao para magpaliwanag para sa iyo? O pwede ka magpatulong sa isang bangala, totoo yun. Pero kahit ikaw mag-isa, pagkatagalang panahon, masasanin ka, maunawa mo kahit sa yung sariling paraan ng salita ng Diyos. Actually, pwede. Ang sabi ng mga ibang kapatid, kailangan kang pumasa sa Bible school to understand the Bible. That's not true. Hindi totoo yun. Ang iyong lingkod, di naman nag-aaral sa Bible school. Si Brother John Bautista, di naman nag-aaral sa Bible school. Brother Sunny Banyas, di nag-aaral sa Bible school. Halos lahat ng mga kapatid, hindi naman nag-aaral sa Bible school. Meron mga ibang nag-aaral sa Bible school, pwede sila mas magaling doon sa mga tao diyan nag-aaral sa Bible school. Hindi yun ang basta basihan. Ang basihan diyan, unawain natin ang salita ng Diyos. At hindi natin kailangan tanggapin ang lahat ng bagay natin na papakinggan, kundi subukin natin yung nagtuturo. Minsan meron ko narinig kanya, paniwalaan mo yan, ba't kang preacher yan eh? Totoo? Hindi ha? Kailangan natin testingin yung nagtuturo kung totoo ang sinasabi niya. Dito po sa Acts 17 verse 11, ito mababasa natin, these were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Although maaring hindi nila kilala si Apostle Paul, he was inspired by the Holy Spirit, hindi nila alam yun. Pero the point is, Apostle Paul is infallible dahil sinasabi niya is hindi galing sa kanya, kundi galing sa Espiritu Santo. Pero sinubukan pa rin nila, tinesting pa rin nila kung yun ay totoo o hindi. So lalo na sa atin, none of us is inspired by the Holy Spirit. We can make mistake sa ating pagkaunawa. So kailangan testingin ng mga nakikinig kung totoo yung kailan napakinggan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? So kailangan natin, paano natin tetestingin ngayon ang mga tagapagturo kung hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos? Kung kiniklaim ng mga iba ang salita ng Diyos, hindi pwedeng maintindihan yan. Makakagulo lang yan. Ganyan. Very confusing kanila. Nisulto natin ng nagbigay ng Biblia.
Sabi po sa 1 Corinthians 14 verse 33, for God is not the author of confusion, but of peace. Was in all the churches of the saints. Hindi siya Diyos ng kaguluhan. So yung salita niya ay hindi pinanggagalingan ng kaguluhan. So minsan maunawaan natin at di tayo kailangan maanto sa kaguluhan o confusion. Kaya nagkakagulo dahil yung iba, ang tinuturo nila hindi yung kaloob ng Diyos. Tingnan niyo sa Isaiah 35 verse 8. Ito po yung hula tungkol sa daan ng kaligtasan. A highway shall be there and a road, and it shall be called the highway of holiness. So ito po yung daan patungo sa kabanalan. The unclean shall not pass over it, but it shall be for others. Whoever walks the road, although a fool shall not go straight. Tingnan nyo, kahit mangbang pa kanya, hindi ka maliligaw. So ano ibig sabihin, no? Maintindihan mo siya, di ba? Tingnan po na sa ating Tagalog, yung Isaias na ito, Isaiah 35 verses. Obviously, ito po yung daan ng kaligtasan. Ito ang daan ng Ebanghelyo kanya. So, hindi lang po tayo maliligaw doon. Yung sabi niya basahin na sa Tagalog. At magkakaroon doon ang lansangan, isang daanan, at ito'y tatawagin ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon. Eksakto nga Ebanghelyo ito. Ngunit ito'y para sa kanya na lumalakad sa daan yun, at ang mahangal ay hindi maliligaw roon. Ang mahangal, fools. Hindi sila maliligaw doon. So, by necessary inference, pwede nating maunawaan. Di ba? Tingnan rin po natin ito sa John chapter 20, 30-31. Bakit naisulat ang Biblia? Bakit isinulat nila yung bagong tipan? For what? Tandaan po ninyo, once upon a time, nang wala pa nakasulat na bagong tipan, ang pangangaral ay verbal preaching. Pero unti-unti ito sinulat. Sa John 20 verse 30 and verse 31, and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written, so pag ito'y sinulat, ang gagawin mo, babasahin mo, di ba? But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Bakit naisulat ito? Para tayo sumampalataya na si Kristo ay ang anak ng Diyos para tayo maligtas. So, maintindihan mo. Kasi kung di mo maintindihan, paano ka sasampalataya? Di ba? At ang pinakahuli, ito isang paborito kong talata sa Biblia. Psalm 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Pero paano magiging patnubay sa atin ang salita ng Diyos kung di natin maintindihan? So itong pinag-aaralan po natin, mahalaga ito. Kung hindi natin tinatanggap ang Biblia bilang salita ng Diyos, bakit mapag-aaralan? Pero kung ito'y salita ng Diyos, at lalo na ito'y daan patungo sa ating kaligtasan, hindi pag-aaralan mo dito. So kailangan nating tanggapin, paniwalaan, ay ito'y salita ng Diyos. Sa ibang, in the future, Lord willing, pag-aaralan natin ng inspiration. Paano natin napatunayan na ito'y salita ng Diyos? Meron pong tinatawag internal evidence. Ang Biblia mismo nagpapatunay. At saka external evidence. Yung sinasabi ng Biblia, ay makikita mo ito to. Sa mga bagay na ginawa ng tao, sa mga bagay na sinulat ng mga tao, they verify na yung salita ng Diyos ay totoo. So ito, hanggang dito lang po tayo mga kapatid. Sakto po tayong isang oras. Sa ito nakatulong sa ating pag-aaral, mas lalalim pa ang ating pag-aaral. Para maunawaan po natin ang salita ng Diyos properly. Ito po ang basic na dapat na i-masterin ng bawat Kristiyano. Lalo yung mga elders, preachers, teachers. Dapat masterin natin yan. Para natin maunawaan ang salita ng Diyos. How to study the Bible properly. Although sabi ni Ecclesiastes, ni Solomon, two are better than one. Totoo yun. Pero dapat, kahit ikaw na nag-iisa, ay maaari mong maunawaan ang salita ng Diyos.
Tutulong lang yung isa. Magtutulungan kayo. Pero obligasyon pa rin ng bawat isa na unawain ang salita ng Diyos. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Damong salamat. Dakala salamat. Dahil po natin salita, ano po? So tayo po ay nagpapasalamat. Although panalangin po natin mga kapatid na nasalanta ng bagyo, pero dapat ito ay aakit pa ng konti. Tatamaan ang Metro Manila, pati yung Central Luzon. Ito'y sumubsob. Pumunta ito sa Samar, tapos Sorsogon, Masbate, Romblon, Mindoro. At ngayon lumabas na po siya. Sana wag na rin po magkaroon ng maraming ulan. Magkakaroon na po tayo ng problema sa baha. Although dito sa amin, wala po kaming baha. Fortunately sa amin po, hindi kami binabaha. O thou Savior dear, it is not night if thou be near. O maid of earth, morn cloud arise, to hide thee from thy servant's eyes. When the soft dews of kindly sleep my weary eyelids gently sleep, be my last thought, how sweet to rest forever on my Savior's breast. Abide with me from morn till eve, for without thee I cannot live. Abide with me when night is nigh, for without thee I dare not die. Come near and bless us when we wake, ere through the world our way we take, till in the ocean of thy love we lose ourselves in heaven above. Of one the Lord has made the race, through one has come the fall. Where sin has torn the soul, His grace, the gospel is for all. The blessed gospel is for all, the gospel is for all. Where sin has gone must go, His grace, the gospel is for all. Say not the heathen or at home, beyond we have no call. For why should we be blessed alone? The gospel is for all. The blessed gospel is for all. The gospel is for all. Where sin has gone must go, His grace, the gospel is for all. Receive ye freely, freely give, from every land they call. Unless they hear, they cannot live, the gospel is for all. The blessed gospel is for all, the gospel is for all. Where sin has gone must go, His grace, the gospel is for all. There is none like Him, none can compare. No God is equal, no prince is heir. Lift up
up your eyes and see His great might. Soar like an eagle on wings of flight. Saints, lift your voices, though dark your days. Lift up your spirits, sing out His praise. Upward the calling, brighter the light. Soaring like eagles on wings of flight. Have you not known Him? Have you not heard? God is creator of all the earth. Lift up your eyes and see His great might. Soar like an eagle on wings of flight. Saints, lift your voices, though dark your days. Lift up your spirits, sing out His praise. Upward the calling, brighter the light. Soaring like eagles on wings of flight. Some will grow weary, sin they'll pursue. Servants of God, their power He'll renew. Lift up your eyes and see His great might. Soar like an eagle on wings of flight. Saints, lift your voices, though dark your days. Lift up your spirits, sing out His praise. Upward the calling, brighter the light. Soaring like eagles on wings of flight. Maraming salamat mga kapatid. Gusto po nating mag-aaral po ay sa Lunes ng gabi, Globo ng Panginoon. At tuloy po tayo sa ating pag-aaral po sa salita ng Diyos tayo sa Miyerkules tungkol po sa premillennialism. Ganun po ang ating magiging share ng ating magiging pag-aaral. Napakabilis po ng panahon. Matatapos na naman po yung taon, matatapos na naman po yung buwan. Next week po, October. Tapos, December. Tatanda na naman ako ng isang taon. At tapos, bagong taon na naman. Napakabilis po ng panahon. Pagka kayo nagkakaedad na, kumukunti na yung natitirang panahon. Ano po. So, sana po ito'y nakakatulong po sa atin. Kung meron kayong comments, suggestion, yun po welcome po sa atin mga kapatid. Tingnan po natin mga bumati. Edna Villamoyor, magandang ngayon po sa ating lahat. Ito po dati nating kasama sa Angeles. Tapos nauwi po sa Dolores, Quezon. Kasama ni Brother Noel, pamilya po nila. Iba niya Senior Sunny, pagbati na magpagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito po ay makakaralan din sa may Kamiling at Panikita Class. Leonito Torreliza, ito po yung ating matagal ng kaibigan. Way back 1980s, ano po. Yung binata pa ako. Naibang arabi kada kay amin kakabsat. Ilocano po ito, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Si Jimmy Bartolome Domingo, magandang gabi po sa lahat. Ganyan din sa iyo kapatid na Lordy. Jim Bautista, ito rin po yung ating matagal ng kaibigan at kasama sa pangangaral. Una kami nagkikita noon doon sa debate way back 1998, 1999. Kasama niya si Nasira Brother Castres. Ano po? Jeremy B. Joji, maayong gabi sa tanan, mag-sons ka sa Ginoo. Ito po yung Bisak Cebuano, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Vilmar J. Mark, ito po yung mga radyo sa may Sapang Palay, magandang gabi po. Dennis Suson, taga-Cagayan po ito. Magandang gabi. Magandang gabi sa ating lahat mga kaisungunan. Maayong gabi, Brad. Maayong gabi
sa tanang mga kaigsuonan. Melindo Dizon Senis. Good evening po, Brother Lordy. Good evening din po sa mga kapatid. Kita po yung mga kahanip sa San Fernando Church of Christ. Nida Bilyamin, magayong gabi, Brother Lordy, ug sa tanan, kaigsuonan po mga kapatid. Yan. Liaka College, ito po yung kasama lang sa Angeles. Blessed evening, Brother Lordy, at mga kapatid. May God bless us all. To God be the glory. Amen. Dito yung Lakan-Lale, taga-Mabalakan po ito. Good PM po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati. Yung iba po nakikinig lang na hindi naman sila bumabati. Okay naman po yan. Basta ang mahalaga rito tayo nagkakaroon ng pagkakataon, karagdagang pagkakataon na tayo mag-aaral po sa salita po ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Mga banal, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kadakilaan, sa inyong katotohanan, sa inyong pagmamalasakit at pagmamahal po sa amin ng Diyos, na bagamat bawat sa amin na hindi karapat-dapat sa inyong kabutihan, ay binigyan nyo kami ng pagkakataon na mapatawad po sa inyong mga pagkakasala at maging matuwid sa inyong harapan ng Diyos. Naway alisin po yan sa amin ng espiritu ng pagmamataas at kahabagan. Hindi kami lumapit na may kapangbabaan ng Diyos, na lahat ng mga bagay hindi maaring mangyari kung wala ka Diyos. Sa lahat po ng mga kapatid na nasa kapigatihan, sakit, o kalungkutan, o anumang bagay na nagiging kahirapan, dinadalayan po natin sila. Sana po sila ay makaraos doon sa ganong kalagayan. Dinadalayan po natin ang mga kapatid na may mga karamdaman o nawalan ng mahal sa buhay. Ngayon din po, sana bigyan sila ng kalakasan ng loob para magpatuloy sa kailang pananampalataya. Alam po namin ng Diyos na ikaw lamang ang aming inaasahan. Kung wala ka Diyos, wala kaming magagawa. At kung wala ka rin, walang kahulugan ng aming mabuhay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakamali, pagkakasala. Naway tanggapin po namin at kami humingi ng tawad. Kayo po ay nananalangin din sa sana po ay ang aming mga namumuno sa aming pamahalaan ay mamuno maayos upang kami po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa inyo. O Diyos, sana bigyan pa rin niya kami ng biyaya ng bukas na may buong kapayapaan at kasiglahan. At ito yung aming hiningi. Dahil ng Panginoon, ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po kapatid. Ingat po tayo. God bless.